kwento kung papaano ako naisahan ng best friend ko. Grade 6 pa lang ako, binakbakan na ako ng best friend ko. Gaano ba ako kababaw noon dahil lang crush ko siya at matalino siya ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari sa amin. Maaga niyang inilabas ang init sa katawan ko at hanggang sa high school ay inangkin niya ang katawan ko. Ako si Joyce, grade 6 ako noon at super crush ko si Drake Justin. Drake na lang siguro ang ipangalan natin sa kanya. Lahat ng subject ay talagang pine-perfect niya, ang quiz at summative test. Matagal na kaming magkakilala, pati nga mga magulang namin, pinagtatambal kami. Sabay kaming lumaki at sabay din kaming naliligo dati sa sapa. Bata pa lang siguro kami, nakita na niya ang cute kong tahong. Loko-loko kasi yun, matalinong loko-loko. Grade 3 kami. Naligo kami sa sapa, tapos ayaw kong umuwi ng basa ang damit ko. Sabi niya, hubarin ko daw lahat. Ako naman si tanga ay hinubad ko. Siya kasi nakabrief lang. Dahil komportable ako sa kanya at mag-best friend kami nun, hinubad ko ang damit ko. Wala akong tinira. Sa una ay napansin kong hindi nagsasalita si Drake. Si Gago pala, tinitignan ng batang tahong ko. Siyempre sa una, hindi ko pinapansin. Pero nung nakita kong tayong-tayo ang taguro ni Gago ay nahiya na ako. Nagbihis ako kaagad. Siya naman ay hindi nagsalita. At nasundan ito ng natakot ako kay daddy na magkakaroon ako ng bagsak. Kinausap ko agad si Drake. Drake, pakopyahin mo ako ng activities natin. Tsaka project, natatakot ako kay daddy. Aba, sige basta dapat may isang wish ako sa'yo sabi ni Drake. Sige kahit ano ba yan. Pakiusap ko. Kahit ano? Sige, sabi mo yan Pilyong sagot ni Drake. Pumunta ako sa kanila. Grade 6 ako noon tapos may kaya rin sila tulad namin. Sa nagtatanong bakit naliligo kami sa sapa. May malapit na sapa kasi sa bahay namin. At sa bukid na katayo ang mga bahay namin. Going back, pagkapasok ko sa bahay nila, wala ang mga magulang niya. Sabi niya na malengke at nagsimula na kami sa project namin. Napakagaling niya dahil siya lang ang gumawa ng lahat at ramdam kong nagmamadali siya. May gusto siyang gawin. Pagkatapos namin tumayo si Drake, sinarado niya ang pinto. Kinabahan ako. Asan ang wish ko? Ang sabi niya. Ano bang wish mo? Sabi ko naman. Gusto kong makita yan. Sabi niya sabay turo sa batang tahong ko. Ha? Anong yan? Kinakabahan ako. Iyan, yung kasama sa lesson natin sa science. Gusto ko lang makita. Sabi niya. Para akong tanga na sumunod nung narinig ko ang science na lesson. Naisip ko na dahil matalino si Drake, gusto niya lang na mas marami siyang alam. Humiga ako sa kama niya. Tapos dahan-dahan niyang hinubad ang short ko. Saglit mo lang titignan sabi ko sa kanya, pero umungol lang siya. Tumambad sa harap niya ang batang tahong ko. Ang sabi pa ni Gago,
Wow! Totoo nga yung nasa picture. Joyce, pwede ko bang hawakan? Sige, pero saglit lang ha. Sabi ko. Ako naman si tanga at crush na crush ko siya ay pumayag sa gusto niya. Hinawakan niya ang hiwa ko. Sinalat-salat, pataas, bababa. Pinisil ng kaunti at ibinuka. Drake, nakikiliti ako. Mahina akong banggit sa kanya. Ibinuka niya ang dalawa kong legs. Itinaas din niya ito. Ngayon, nasa harapan niya ang batang tahong ko. Nilapit niya ang bibig niya. Ang panghin naman nito, sabi ni Drake. Pero bago pa ako magsalita, dinilaan niya ito. Dahan-dahan. Ang init ng laway niya at ng dila niya. Namumula ang mukha ko sa kiliti. Alam ko sa oras na iyon, nakikiliti lang ako. Tuloy-tuloy lang ang ginawa niya para akong mapapaihi sa ginawa niyang pagdila. Dinidilaan niya ang gilid at gitna. Papalit-palit at pinabukan niya ito ng dalawa niyang daliri. Umangat ang perlas ko. Nakita niya iyon at dinilaan niya. Halos maihi ako sa kiliti. Ayun lang ang nararamdaman ko noon. Drake, tama na. Nakita mo na eh. Tapos, huminto si Drake sa ginawa niya. Itinaas na niya ang shorts ko. Sige Joyce, para fair tayo. Papakita ko rin sa'yo yung akin. Ako naman ay parang tanga na pumayag dahil inisip kong magiging patas kami. Hinubad niya ang shorts niya at nakita ko ang tayong-tayong taguro niya. Medyo maliit ito. Sige Joyce, hawakan mo tapos dilaan mo para patas tayo. Oo, nautakan ako ng best friend ko noon. Hinawakan ko at medyo mainit ito. Tuloy na rin siya noon pero wala pa rin siyang buhok sa maliit niyang alaga. Sakto lang ang kamay ko sa alaga niya. Yan, itaas baba mo, tapos isubo mo. Nauto ako ni Drake dahil talagang napapayag niya akong gawin iyon na sa pag-aakala ko ay magiging patas kami. Iyon pala ay lamang na lamang siya. Isinubo ko ang alaga niya. Medyo maalat ito. Ang panghi din naman ng sayo eh. Sabi ko, huwag ka nang magsalita at isubo mo na lang. Bahala ka. Lugi ka sa akin. Sinubo ko naman ito. Diniladilaan ko ang ulo at nag-enjoy naman ako kasi para akong kumakain ng gummy bears. Huwag mong ipatama sa ngipin mo, ang sakit eh. Sabi ni Drake. Nang panggigilan ko ito, tinuruan niya ako kung paano ang dapat gawin. Sige, para fair tayo at sabay makaliti. Eto na naman siya. May plano na naman si Bugok. Pinahiga niya ako at itinutok ang alaga niya sa bibig ko habang siya naman ay nakabaliktad at nasa tapat ng batang tahong ko. Binayo niya ang bibig ko habang dinidilaan ang bata kong tahong. Hindi na kiliti ang nararamdaman ko kung hindi libog. Alam ko yon dahil iba ito sa kiliti. Crush ko pa naman si Drake kaya tuwang-tuwa ako. Sinisip-sip ko ang alaga niya. Siya naman ay hinihigop at dinidilaan ang batang tahong ko.
Iba ang pakiramdam ko dahil parang naiihi na ako at may tumutulo na papalabas ng tahong ko. Siya naman ay binibilisan ng pagbayo hanggang sa bumulwak ang maalat na katas niya sa bibig ko. Napakarami at niluwa ko agad ito. Napahiga siya sa akin na parang hinang-hina. Hindi pa din hinuhugot sa bibig ko ang hotdog niya. Pero nang bumukas ang gate, nagbandali kaming magbihis. Narinig namin ang sasakyan nila tito. Papasok na sila at puro mantsa ang kama ni Drake. Kita ko ang pagkataranta niya pero nakaisip siya agad ng palusot. Napakatalino talaga ng best friend ko. Pumasok sa kwarto si tita. "Oh, kumusta ka na, Joyce? May pasalubong ako sa inyo." "Okay lang po, tita." Biglang sumingit si Drake. Sinabi niya na nagduraan kami dahil nag-inisan kami. Kaya raw puro mantsa ang kama niya. Napakagaling ni Bugok at naisip niya iyon. Pero hindi pa pala doon magtatapos ang lahat. Dahil sinabi niya, "Joyce, ulitin natin na papakopyahin kita." Mahaba pa tong istorya na to dahil isipin nyo, grade 6 ko siya sinimulan at sa susunod na istorya ay mas magugulat kayo dahil sa school ito nangyari. Ang matalino at maloko kong best friend, nautakan na naman ako.